Magandang araw sa inyo. Ang topic natin, masakit ba ang tenga ninyo? Masakit din ba ang panga? Merong sakit na tinatawag na otitis externa. Ito yung pagkakaroon ng impeksyon o pamamaga dun sa butas ng tenga dahil sa impeksyon, bacteria o fungus. So halo-halo na yon. Lalo na kung bagong swimming kayo o laging nalalagyan ng tubig ang inyong tenga. So usually, unang mapapansin nyo ang sakit ng tenga nyo. Kapag may naramdaman sa tenga, ang una kong payo, pumunta po tayo sa doktor natin. Anong doktor ang pupuntahan? Ang tawag po doon, ENT doctor, ear, nose, and throat doctor, kasi kaya nilang silipin ang butas ng ating tenga. Ito ang ating tenga. Ito yung labas. Ito yung madalas natin makita. Tapos may butas dyan. So kapag may impeksyon o otitis externa, mamamaga dyan, may makikita kayo na lumalabas. Pwedeng kulay white, kulay gray, o kaya naman ay kulay yellow. Pwede nyo amuyin, may amoy ba or wala. Kapag hinawakan nyo ang inyong tenga, masakit yan. Tapos napapansin nyo, bakit parang yung sakit hanggang dito sa inyong panga? So, nangangati din yon, makate, mapula, may discharge, at masakit. Punta ho tayo agad sa doctor natin. Pag yung babies nyo, yung mga bata, iyak ng iyak, hindi makasuso, baka meron ding problema sa kanilang ear, kaya kailangan dalhin natin sa inyong pediatrician or sa inyong family doctor. Paano nasasabing otitis externa? Maaari nag-swimming, bagong ligo o nalagyan ng tubig doon sa inyong tenga. Tapos masakit nga sa tenga hanggang dito sa inyong panga. May pamamaga o pangangati. Tapos parang punong-puno doon sa loob ng tenga, maaaring nakakarinig o hindi na nakakarinig. Yung iba nagkakaroon din ng kulani dito sa inyong leeg, so kapakapain na rin yun. Ang mga bata, sasabihin lang masakit, makate, tignan nyo, mapula ba, magana ba yung butas na halos nagsara na. Yun yung mga titignan nyo, may lumalabas ba na likido dun sa tenga, amuyin nyo. Minsan, pag tinawag nyo, hindi makarinig o minsan sasabihin, bakit ang ingay ng tenga nila? So, dalhin agad sa ENT doctor. Itong otitis externa, tinatawag din siyang swimmer's ear. Maaring, ito pansinin nyo kung bagong galing kayo sa swimming, sa beach, sa swimming pool o kaya sa ilog. Tapos, after a few weeks, yung mga bata, kahit ang matatanda, magko-complain, makate, masakit, lalo na kapag hinawakan, may lumalabas, hindi makarinig, punta na po tayo sa ating doktor. Yan, namumula din yan, parang may naka-block lagi. So, mapalabas ang impeksyon, mapa sa loob, dun sa middle ear, kailangan ipakita natin kasi may karampatang gamutan para dyan. Paano natin mapoprotektahan ang ating tenga? Una sa lahat, yung tutuli natin, may trabaho yan sa ating tenga. Protection natin yan. Gusto natin acidic o mababa ang pH ng ating tenga para hindi tumubo yung bacteria o yung fungus o fungal. Tapos, ang problema kapag na-damage yung balat, halimbawa nababad sa tubig, yung mga babies, pinapaliguan, nalalagyan pala sa loob, nag-swimming, o kaya masyadong kinutkot ang loob ng tenga, nawawala yung proteksyon, nagkaroon ng sugat, tapos lininis pa mabuti, nawala na yung tutuli, yung earwax, kaya nga siya tawag earwax parang wax yan, parang floor wax. So, proteksyon nyo yan. Tapos, namamasa kasi laging may pawis. Tataas na ho yung pH dun sa inyong tenga. Dun natutubo yung bacteria at fungus. Lagi kasing nandyan yung bacteria o fungus. Pero pag mababa ang immunity natin, dadami na sila. Ano ang proteksyon na pwede natin gawin sa ating tenga? Huwag ho kayong maglilinis ng sobra-sobra ng gamit ang yung cotton buds. Oo. Ang Pilipino, hilig-hilig gumamit hairpin, posporo, takip ng ballpen, lahat ng pwedeng ipasok sa tenga, pinapasok, wag po, kasi nakakasugat yan ng tenga. Tapos, pag linis din tayo ng linis ng cotton buds, lalo lang pumapasok yung tutuli, nabubuo doon, ang tawag doon, impacted cerumen. Kailangan ho, doktor na magtatanggal nun. Ingatan na
huwag basa ang ating tenga dun sa loob. So, pwede nyo tuyuin ng towel. Towel na lang ang pantuyo nyo pagkatapos maligo. Lalo na pag nag-swimming kayo. So, kaya nga siya tinawag na swimmer's ear. Pero hindi lahat ay dahil nag-swimming. Yung iba naman kasi nag-i-sports lang o sa paliligo palagi. Tsaka yung iba kasi makitid o maliit yung butas ng kanilang tenga. Kaya mas nag-i-infection. So, any sign, first sign, punta agad sa doktor. Yung parang punong-puno ang inyong tenga. Pag bagong panganak din ng babies, kailangan ng newborn screening. Binabayaran ho yan para malaman may problema ba doon sa kanyang pandinig. Tapos, pag meron tayong ubo, sipon, doon natin napapansin na parang punong-puno din ang ating tenga. So, ingat po, huwag masyadong sisingan ng malakas. Tapos, pag masakit na, sabihin agad sa inyong family doctor. Kasi merong mga nakakadagdag bakit mas nag-iimpeksyon ang isang tao. Bakit hindi lahat? Pero halos lahat tayo nakaranas nito in our lifetime. Kasi makitid nga yung butas ng kanilang tenga o kaya meron ng namuong tutuli doon. Ang mga bata, pasok ng kung ano-ano mga bilog o mga bagay doon sa kanilang tenga. So, kapag nangangamoy ang tenga nila, may pinasok ho yan. Tignan nyo. Mga earplugs, hearing aids, laging nililinis ng alcohol. Kasi, syempre, pag pinasok nyo yan, medyo nasusugat yung tenga nyo, baka pagsimula ng impeksyon. Yung mga tao na talagang may eczema, may pangangati, may dandruff, yun, mas prone din sila magkaroon ng impeksyon doon sa tenga. Sa atin, lagi mainit, lagi tayong pawis, sweating, lalo na nag-sports o mahilig mag-swimming. Siyempre, lagi nalalagyan ng tubig. So, pwede rin kayong may pang-swimming ho na earplugs, pwede nyong gamitin. Pag stress, mas nag-iimpeksyon. At yung mababang immunity, katulad ng diabetes. Kaya sabi ko po, kapag senior, diabetic, biglang nag-complain, masakit ang kanilang tenga, emergency po yun, dalahin sa ENT doctor. Yun, kailangan na talaga ENT doctor kasi kailangan silipin. Emergency po yan. ENT doctor, meron hong mga irereseta, ano ang gamutan kapag may impeksyon sa inyong tenga. Ang pinaka-common or number 1 binibigay yung fluocinolone, neomycin, polymyxin B. Pag binili nyo sa botika, ang tawag dito, example po yung mga Aplocin Otic drops, ito ho yung pinapatak. So, ipapatak nyo doon sa apektadong tenga. Humiga po kayo. Halimbawa, kaliwa ang masakit. Higa kayo sa kanan, ipatak nyo. Medyo punuin nyo. Wag naman isang patak lang, wag tinitipid. Punong-puno. Tapos magstay kayong nakatagilid for 5 minutes para ma-absorb. Kung dalawang tenga, palitan. Tapos, sinasabayan din nila ng mga kapsula na antibiotics kasi usually mixed infection. May bacteria, may fungus, o yung mga flucloxacillin, 500 mg capsule, 3 times a day din. Yun po yung usual. Tapos, nagbibigay din po, pag medyo butas na yung tympanic membrane ng isang tao, binibigay na nila yung ofloxacin, tsaka ciprofloxacin otic drops. So, yun yung mga usual gamutan. Kaya kailangan doktor po talaga ang magre-reseta. So, halos lahat tayo nakaranas niyan. Basta tenga, kasi nasa head natin yan, nasa ulo, kailangan maingat po tayo at punta agad sa doktor. Salamat po. Yung paggamit ng Cotton buds, oo. sa exercise, generally. Oo, yung mga earplugs, oo. Pagkagamit nyo lang, kailangan lilinisin nyo palagi. Tapos, ingat lang sa paglagay na wag laging nasusugat. Tapos, tutuyuin lagi yung tenga, lalo na kung pawis na pawis kayo, pwede nyo tuyuin ng towel. Kasi yung anak ko nga, salamat dun sa aming ENT, si Dr. Jim Di Magila. So, siya nga nagsabi, acute otitis externa. Kaya, ginawan ko na rin ng education para sa inyo.